15, 1999, nagpunta ang petitioner sa Regional Office ng Technological Education and Skills Development Authority or TESDA sa Taguig, Metro Manila para sa consultation with the Regional Director. Matapos ang pulong, bumalik ang petitioner sa kanyang official station sa Caloocan City. Nung siya ay nasa Camanaba District Director ng TESDA, sa pagsakay ng LRT mula sa Senator Gil Puyat Avenue hanggang sa monumento, sakay ng LRT, na-slash ang kanyang handbag at itinangay ang laman nito sa hindi kilalang tao. Kabilang sa mga kinuha sa kanya ay ang kanyang wallet at ang government-issue cellular phone na subject of the instant case. Noong araw din na yon, inireport niya ang incident sa otoridad ng pulisya na agad namang nagsagawa ng investigation. However, ang lahat ng pagsisikap na mahanap ang magnanakaw at mabawi ang cellphone ay napatunayang walang kabuluhan. After 3 days, January 18, 1999, nireport ng petitioner ang pagnanakaw sa Regional Director ng TESDA NCR. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng isang memorandum kung saan humihiling siya ng relief mula sa pananagutan ng subject property. Sa isang first endorsement noong January 19, 1999, ang Regional Director naman ay in-endorse ang kahilingan sa Resident Auditor. Sa ilalim ng second endorsement noong February 26, 1999, tinanggihan ng Resident Auditor ang kahilingan ng petitioner dahil sa kakulangan sa kasipagan na kinakailangan sa pag-iingat ng mga ari-arian ng government. Kaya, inutusan ng petitioner na bayaran ang halaga ng pagbili ng cellphone worth of 3,988 at ng kaso nitong 250 pesos. Total of 4,238 pesos. Nag-agree naman ang Director ng National Government Audit Office sa aksyon ng auditor. Ang usapin ay itinaas sa Commission on Audit. Ruling of the Commission on Audit. Sa apelya, walang nakitang sapat na katwiran ng COA para pagbigyan ang kahilingan ng petitioner sa pananagutan. Bagamat, maaaring totoo ang pagkawala ng cellular phone na pinag-uusapan dahil sa pagnanakaw or bag slashing. However, ito hindi maaaring gawin bilang batayan sa pagbibigay ng kahilingan dito para sa relief mula sa pananagutan dahil ang irresponsableng opisyal na si Dr. Cruz. Ito ay nabigo na gamitin ang kasipagan upang maiwasan ang pagkawala. Nang pinili ni Dr. Cruz na sumakay sa LRT na hindi makakailang, halos palaging siksikan at puno at isinaalang-alang pa ang araw at oras na sumakay siya sa nasabing tren ng mga 2 p.m. hanggang 2:30 p.m. ng hapon nung Biyernes. Inilantad niya ang sarili sa panganib at posibilidad na mawala ang mga bagay tulad ng subject na cellular phone sa mga mandurukot. Bilang isang irresponsableng official, siya ay nasa ilalim ng obligasyon na gumamit ng wastong pangangalaga sa ari-arian na isinaalang-alang kung ano ang gagawin ng isang makatwiran at masinop na tao sa ilalim ng mga pangyayari. Maaring makatwiran ang nakikita ni Dr. Cruz na ang panganib na sasapit sa kanya at gumawa ng pag-iingat laban sa malikot na resulta nito. Kaya naman, dahil sa pagkukulang ng kanyang obligasyon sa pag-iingat o paggamit ng cellular phone na inisyo ng pamahalaan, kailangan niyang sagutin ang pagkawala nito gaya ng inatas sa ilalim ng Section 105 ng PD 1445. Bukod pa rito, upang ma-exempt sa pananagutan dahil sa hindi inaasahang pangyayari gaya ng hinihiling ng petitioner na si Dr. Cruz ay walang kinalaman sa kaso ng bar na isinaalang-alang lamang ang nakasaad sa Article 1174 na nilalaman ng Civil Code, na malaya mula sa anumang kapabayaan o maling pag-uugali kung saan ang pagkawala or pinsala ay maaaring sanhi. Dagdag pa sa Nutkill vs. CA 144
SCRA 596, ang isa na lumikha ng isang panganib na kondisyon ay hindi makaatas sa pananagutan kahit na ang isang gawa ng Diyos ay maaaring namagitan. Kaya, mayroong isang positibong pagpapakita ng kapabayaan sa bahagi ng petitioner sa pag-iingat sa subject na cellular phone. Kung gayon, ang naturang kapabayaan ay lumalaban sa pagbibigay ng kahilingan dito para sa kaluwagan. We have two issues. First is negligence. Whether Dr. Cruz was negligent in the care of the government-issued cellular phone when she opted to take the LRT, thereby exposing to herself to the risk of the theft. Sinabi ng Commission of Audit or COA na nagpabaya si Dr. Cruz na mas pinili niyang sumakay sa LRT kapag rush hour. Kaya nalantad ang kanyang sarili sa mas mataas na peligro ng pagnanakaw. Kung ang pagsakay sa pampublikong sasakyan ay katumbas ng kapabayaan, lalo na kung ang pagnanakaw ay nangyari sa pamamagitan ng isang aksyon kung saan siya ay walang kontrol. Ang Korte Suprema ay inatasan na magpasya kung hindi ginawa ni Dr. Cruz ang tamang halaga ng pangangalaga na dapat gawin ng isang empleyado ng gobyerno sa pagprotekta sa ari-arian ng gobyerno. Second is accountability. Whether Dr. Cruz should be held accountable for the loss of the cellular phone, despite the theft being an act of force majeure. Ipinaglaban ng COA na si Dr. Cruz ang may kasalanan sa pagkatalo dahil hindi siya nakapagsagawa ng sapat na pag-iingat. Ngunit sa ilalim ng Presidential Decree number 1445, ang mga manggagawa ng gobyerno ay maaaring hindi makatanggap ng pananagutan para sa pagkawala sa pamamagitan ng pagnanakaw kung iuulat na nila ang pagkawala at mag-apply para sa relief sa loob ng 30 araw. Dahil si Dr. Cruz ay sumunod sa mga protocol na ito, ang Korte Suprema ay naiwan upang matukoy kung maaari pa rin siyang pananagutan sa pananalapi para sa nawawalang telepono. For the holding decision, the court ruled in favor the petitioner, holding that, first, riding the LRT is not in itself a negligent act. The petitioner's decision was reasonable under the circumstances. The second, the petitioner exercised the required degree of diligence by placing the phone in her bag and holding on to it during the ride. The third one, negligence cannot be presumed and must be proven by substantial evidence. The COA failed to provide evidence of negligence and its finding was therefore invalid. So, in rationale, first, standard of diligence. The court emphasized that the standard of care required in safeguard government property is that of the good father of a family. Extraordinary measures are not necessary for items like cellular phone. Placing the phone in a bag and holding into it, as Dr. Cruz did, constitute ordinary care. The COA's or Court of Appeals finding of negligence was unsupported by evidence and therefore invalid. Force majeure and accountability of the loss of the phone was due to the thief fortuitous event under Section 73 of Presidential Decrees number 1445. Government employees are entitled to relief from accountability for losses caused by theft, provided by notifying the authorities and apply for relief within 30 days. Dr. Cruz complied with the requirements and thus he should not be held accountable for the loss. And number 3, honor and dignity. The court commended Dr. Cruz for her persistence in fighting for her rights and dignity, voting that her efforts to clear her name were consistent with her role as an educator and role model. Her actions exemplified the value of honor
respect, and dignity.